I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, good morning po. October 6, 2025. But anyway, meron tayong upload videos. Ito, nag-react si mayroong statement si Senator Amy Marcos. Tungkol dito kay Secretary Remulla Boying. Bakit ito mga kababayan? Sa tingin nyo pa kaya? Ano bang problema ni Senator Amy? Bakit pinipilit niyang ibablock, no? Ang pagiging ombudsman ni Secretary Remulla? Anyari? Di ba? Bakit kaya? Ano bang tinatago nila? Ba't ayaw nila kay Secretary Remulla? Hindi naman siya pumapatay ng tao tulad ni Sara Duterte at ni Digong, di ba? Nagtatrabaho naman siya maayos. Ano naman ngayon kung siya po ang itatalaga ng ombudsman bilang next ombudsman? May problema ba doon? Sa tingin ko wala eh. Well, kaya nagre-react si Senator Amy baka to protect sa mga niya, pinoprotektahan niyang mga DDS. Di ba? DDS block. Di natin alam. Baka ganun. Ito sabi niya, tunay ngang kulay itim na pa rin ang kulay ng bayan. Kayo lang nang nagsusuot ng itim At kayo lang nang nanggugulo, di ba? Bakit? Kailan ba kayo ginulo ni Secretary Remulla at ni Pangulong Marcos Jr.? Hindi naman, di ba? Kayo na lang ang kuda ng kuda sa social media Kayo po ang nang-aaway. Sila hindi kayo inaaway. Ang laki ng problema ni Senator Amy kay Secretary Remulla. Sapagkat sabi niya, ang huling bantayog ng pananagutan ay pinilit wasakin ng politika at kalapastangan sa konstitusyon. Di ba? Kayo lang naman ang hindi sumusunod sa rule of law. Pinipilit nyo na illegal ang pagkahuli kay dating Pangulong Digong. Paano nyo naman masasabi na illegal? Sige nga, na kung mayroon namang warrant galing sa international, di kayo naloka. Yun ang naratibo nyo yun ang palabas nyo illegal. Kaya nga lagi kong sinasabi mga kababayan, ang mali ginagawang tama ng mga Duterte Black. Ang mali ginagawang tama. Yan sila. Uulitin ko, hindi pwede at wala ng pabor sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kasi ang pabor sa panahon lang ni Digong. Bakit? Example, si Kibuloy, pinaboran niya. Hindi nakulong. Kasi pinoprotektahan niya Kaya doon pumapasok ang pabor na sinasabi ko. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., walang pabor. Pag nagkasala ka sa batas, siguradong giba ka. Di ba? Anong kalapastangan sa konstitusyon? What the heck? Paanong kalapastangan? Ang laging sinusunod ni Pangulong Marcos Jr. is kung ano po ang nakasaad sa saligang batas. Ganun din po si Secretary Remulla. You see guys, bakit ito parang binabaliktad nila yung sitwasyon? Di ba? Kung ako sa iyo, Senator Amy, itanong mo na lang sa mga kaalyado ni Cory Aquino, anong ginawa nila sa saligang batas? Bakit pinalitan? Di kayo naloka. Ayan official statement ni Senator Amy Marcos. Sabi niya dito, mga kababayan. Sabi niya, sa Lunes, nakatakdang hirangin si Boying Remulla bilang ombudsman. Pinapangunahan mo, wala pa nga Hindi pa nga nangyayari, pinapangunahan mo. Baka magkatotoo yung sinabi mo, madam. Pag nagkatotoo yan, problema mo na yun. Hindi na namin problema. Ang laki ng problema mo. Tunay ngang kulay itim pa rin ang kulay ng bayan. Wow. Talaga. Sino bang nakakulay itim nung panahon ng rally nung 21? Di ba kayo? Feeling malinis ka, feeling maganda ugali mo, feeling well-mannered ka. Lumalabas ang tunay mong ugali Kinamuhian mo si Pangulo, kinamuhian mo si FL, hindi mo kilala, hindi mo kaano-ano, sabi mo, di ba? Kinamuhian mo mismo, pinsan mo, mga kadugo mo. Wow, kung makapagsalita ka, kala mo, sino ka rin na,
na kilalang prinsesa sa buong kapuluan ng mundo. Wow! Ang dating sa akin, si Senator Amy, ito? Diktador to. At mahilig ito sa pabor sa mga taong nagkakasala. Oo, lalo na pag yung mga taong nagkakasala na kaibigan niya. For sure yan. Papaboran niya yan kung siya ang Pangulo. Ay sus. Well, hindi ko alam kung bakit hindi sila good ng kanyang kapatid. Well, out na tayo doon mga kababayan. Problema na nila yun. Pero, ang concern lang natin, pag may problema kasi sa magkapatid, dapat private, wag mo nang ipaglalandakan sa social media kasi putaktihin ka ng mga tao, lalo na mga dilis at saka ibang anti-Marcos, talagang iba-viral nila. Tapos igagaslight nila yan gawan pa nila ng mga ibang issue, dagdag bawas. Ganyan ginagawa nila para lalong masira ang isang tao. Yan din naman ang ginawa ng mga dilis ngayon. Isang sapilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat-dapat. May mga nakabinbin na kaso at may bahid na kawalang hustisya. Wow! Kung makapagsalita ito. Wow, talaga. Anong sapilitan? Ay, di ba dumaan sa proseso po yan sa pagpili sa mga ombudsman? Paano mo masasabi? Ito si Amy, gumagawa lang talaga ng istoryahay. Oo, totoo yan. Para palabasin na sila ang tama. Mali ang pamahalaan. Ganun, di ba? Hindi daw karapat-dapat. Paano mo nasasabi? Nararating niya ba yung posisyon niya ba yan? Kung hindi po siya karapat-dapat, itinalaga ba yan? Remember naman, abogado yan. Sa totoo lang. Di ba? Abogado po yan. Kaya karapat-dapat. Okay naman ang kanyang pamumuno. Anong problema mo doon? Kung may nakabinbin na kaso, well, gawa-gawaan nyo lang yun para maharangan siya. Diba? Tinambakan nyo ng kaso sa ombudsman, pero, diba, tinambakan nyo ng kaso si Turion. Si Turon, si Atty. Turon, yung attorney ni Kibulok. Sino pa? Si Tupac, correct me if I'm wrong. Tapos ito si Basti Pisot, di ba? Patos plus si Aimee Lacson. Tinambakan nyo ng kaso. Kahit sabihin mo walang pagkakasala yung tao, tinambakan nyo ng tinambakan Kaya sarili nyo din, ang nagiging masama. Bumabalik sa inyo. Kung ang issue kasi sa paghuli kay dating Pangulong Digong, nako, kahit ordinaryong tao lang ako, hindi ako abogado. Alam ko din naman kahit paano paano mo sasabing illegal, illegal ba yun kung mayroong warrant galing sa ICC? Nakikipag-cooperate lang naman tayo through Interpol dahil member tayo. Anong problema doon? Nagkataon sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. 2017 ang sinampahan ng kaso yan si Digong. Sila dating Senator Trillanes at saka yung mga biktimang EJK. Nakafocus ko kayo kay Digong. Kumusta naman yung mga EJK na namatay? Gian de los Santos na nagmamakaawa. Sir, mayroon akong exam bukas. Pero pinutukan pa din. Wala. Tsugi. Kung makapagsalita ito si Aimee, kala mo napakagaling. Di ba? Walang illegal dun. At saka walang kidnap. Paano sasabing kidnap Nakakapaligid sa kanya yung mga sundalo, abogado niya, yung asawa niya, at saka yung anak niya. Kidnap ba yun? Hindi kayo naloka. Di ba? Wow. Kung makapagsalita ito, kala mo naman sinong magaling. Yan ang mahirap Nasusobrahan ka sa kakaprotekta sa isang may sayad. Di ba? Kaya tuloy ikaw, may sayad na rin. Kaya yun ang dating sa akin Parang baliw ka na nagsasalita sa social media kung ano-ano na pinagsasabi mo tulad yun. Nasabi ko parang baliw ito talaga si Sara Duterte kasi nga sasabihin mo naman tumatanggap sa illegal gambling si Martin. Ay nako, consumption na hindi naman gawain ng isang tao. Alam naman ni Aimee yun. 'Di ba? Na hindi naman ganoon ang kanyang pinsan. Pero pinipilit na rin na masama si Martin. Di kayo naloka. Ayan. Ang statement niya, mga kababayan. Si Aimee Consumption. Ayaw niya talaga maging ombudsman. Wala tayong magagawa
kung siya ang itatalaga, if ever. O, pinapangunahan mo nga. O, di ba, na siya ang maging ombudsman. Ang tanong, kung siya naman, wala naman problema doon. Kung ipairali niya naman, kung ano ang nakasaad sa batas, di yun. Bakit? Si Marites, mayroon bang nagawa nung siya naging ombudsman? Ay, sus. Nakita mo si Boying Remulla, hindi pa naman siya ombudsman. Pero hindi mo nakita si Marites. Ay, ewan ko dito sa taong ito. Ito yung mga nagko-comment. As a Filipino, I will support the president choice. Magkano hinag-likes? 1.1. Ibig sabihin, tablado si Aimee. Dami talaga may gusto at maraming nagmamahal kay Pangulo. Ay, sus. Anong people power? People power nyo. Hoy, nilalangaw. Walang kakwenta-kwenta. Kayo ang nanggagago. Kayo ang nanggagago sa administrasyong Marcos. Hindi nga kayo inaaway tahimik ang Pangulo na nagtatrabaho kasi kayo ugaling tae diba? Kayo ang nanggagago, kayo ang nanggugulo. Hindi ang administrasyon. Kayo wala na lang ginawa kundi kuda ng kuda, manira ng manira, hala, bira, sira, nanira dito, nanira doon, Allah, kahit international, hala, bira, lakwat sa dito, lakwat sa doon. Pagdating sa ibabaw ng upuan, hawak ng mic. Ang topic, si PBBM. Bow. Yan. People power na talaga. Sus, 2022 ko narinig yan. Ano nangyari sa people power nyo? Sino ngayon ang tanga? Hindi kayo. Di ba? Kayo ang ganid. Kasi gusto nyong patalsikin ng Pangulo, gahaman sa pwesto. Di ba? Makabago at makapatalsik sa mga ganid. Ayan, di ba? Kayo ang ganid. Gusto nyong ipupo yung magnanakaw at mamatay tao. Pinipilit nyo. Sinong tanga ngayon, di ba kayo? Di ba? May kaso pa yan sa ombudsman. Pinagluloko ng mga yan, ang batas. Ayun ang sinabi nyo kayo lang kasi mga DDS kayo. Sino ba ang nagtambak ng kaso? Di ba kayo? Anong legal basis nyo? Di ba? Anong legal basis nyo para kay Secretary Remulla? Sige nga. Bakit? Sino nagsabi ng illegal? Kayo lang, kasi mga DDS kayo. Nakakuha nga siya ng clearance sa ombudsman. Kaya nakasama na siya ngayon. Ano ngayon? Manigas kayo sa sa inggit, sa sama ng loob. Pinagluluko, kayo ang nanluluko. Nakita niyo ang Marcos administration pero hindi niyo nakita ang Duterte administration. Daming namatay, parang aso lang ang pinatay. Di kayo naloka. Kayo walang tiwala. Kayo lang ang walang tiwala kasi mga anti-Marcos kayo. Wag niyo gamitin ang pangalan ni Lord kasi hindi niyo alam kung anong ibig sabihin ng Lord. Yung puon niyo minura ang Diyos. So yan, puro mga DDS ito kasi mga ano to page ni Aimee Consumption. Kung hindi man si Secretary Remulla ang magiging ombudsman tapos iba ang ihalal, wala tayong magagawa. And who knows, baka mas matibay or mas matapang itong susunod na ombudsman. Kung hindi man si Secretary Remulla, baka pag mga after 2 months, baka lahat mga alipores mo, kakasuhin niya. Di ba much better yun? Who knows, hindi natin alam. So, sabi dito mga besa, sabi po ng Batas PH, 15 hours ago, Supreme Court clarifies no shortlist yet for ombudsman post. Just in Supreme Court, spokesperson Attorney Camille Sumi Ting clarified that there is no shortlist yet for the ombudsman position as the Judicial and Bar Council, which is ang JDBC. Deliberation for the application of 17 applicant remains ongoing. Ayun. This came after Senator Aimee claimed that Remulla is set to appoint as next ombudsman on Monday, October 6, 2025. Kaya nga ay pinangunahan niya pa. Siya yata ang puting ahas talaga ni Maharlika. Di ba? Wala pa nga Wala pa naman sus, pinangunahan niya talaga Ayan sinabi ni spokesperson attorney ano ba to? Ayan Supreme Court spoke clarifies no shortlist yet for ombudsman post. Ay, konsumisyon ka talaga, Aimee.
Anong pinagsasabi mo? Wala pa. Pinangunahan mo na para lang makapanira. Oh, yun lang, intention lang naman yan, isirain si Secretary Remulla. Wala nang iba. Oh, 'di ba? Kaya tinambakan ng kaso yan. Isa din sa mga dahilan, Secretary Remulla at sinisiraan para makuha ang atensyon ng Judicial Bar Council. Itong mga nag-interview sa mga 17 na for the next ombudsman. Yun ang naisin ng mga DDS at ni Senator Amy. Gusto niya makuha ang atensyon, maibaling atensyon ng GBC sa kay Amy Marcos na dapat katigan siya ng GBC. Gusto ni Senator Amy, kaya tinatambakan ng kaso si Secretary Remulla na isin ng Duterte Black ay makuha ang atensyon ng GBC, ang Judicial Bar Council, na kung saan yung mga nag-i-interview sa mga 17 senador na applicant ng for the next ombudsman. Gusto ni Amy makuha yun, ang atensyon, maibaling sa kanila at para sila po ang pakinggan ng GBC. Oh, 'di ba? Dahil kung nagkataon yan, for sure, hindi talaga makukuha si Secretary Remulla for the next ombudsman kasi mas kakatigan ng GBC si Senator Amy dahil nga doon sa mga kasangkaterba na tambakan nila ng kaso si Secretary Remulla, no, 'di ba? Nang sa ganun para mas mapaniwalaan sila ng GBC na dapat hindi si Remulla ang uupo, no, 'di ba? Pero hindi po nagkaganon kasi sabi ko nga illegal ang kay dating Pangulong Digong. Hindi legal po 'yun. So I think ang pamumunuan ng GBC at nakikita nila kung ano ang katotohanan. Oh, 'di ba? Oh, si even the ombudsman binigyan na siya ng clearance para makasali sa sa listahan ng for the next ombudsman si Secretary Remulla. Oh, parang ang dating ididiktahin mo ang GBC. Hindi sila kumbaga magpapadikta sa mga sunod-sunod na mga kaso na sinampalaban kay Remulla. Kasi nga, 'di ba? Siyempre, iniimbestigahan nila, kumbaga, sinusuri nila ang buong pagkatao ni Secretary Remulla. Kung talaga ito ba'y illegal ang pagkahuli, mayroon ba nung ganun? Di ba? Paano mo sasabing illegal kung mayroong warrant galing sa ICC? O, arrest through Interpol. O, nakipagtulungan tayo because we are member of the Interpol International, mga kababayan. That's why. Di ba? O, paano mo, how can you say that kidnapping nung paghuli sa kanya na samantalang kaharap ang misis niya yung anak niya at maraming sundalo nakapalibot at live telecast pa? Di kayo naloka. Saan kayo mga ganyang klaseng utak? Yan ang naisin ni Amy para maibaling sa kanya yung atensyon ng GBC na para hindi si ombudsman, hindi si Secretary Remulla ang kukunin. Wala kayong magagawa. Kung mataas ang score niya doon sa 17 applicant for the next ombudsman, mas mataas ang score ni Secretary Remulla plus yung dagdag points pa ni Pangulong Marcos Jr., di nga kayo ngayon. Isos, Mariusip. So yun mga bes, ang aking pinaka-latest updates. Ano po ang kapalagayan nyo? See you again on my next upload. Kayo na pong balang humusga, komento, kung may mali man ako, dagdagin nyo. Hindi naman tayo perfect mga kababayan na magbablog, minsan nagkakamali tayo. Minsan nga nakakalimutan ko mag-cut ng video ko Well, salamat po sa inyong pasensya at sa inyong pag-iintindi. Basta ang goal ko lang dito is to protect the president, to support the president, to inform you sa mga magagandang gawa niya, mga big projects, mga magagandang proyekto niya, mga kababayan, and of course, mga news na walang kakwenta-kwenta na pinupukol sa Pangulo, kailangan ikukontrahin natin yun. Nandyan kayo na taga protekta din sa ating mahal na Pangulo. Salamat po sa inyo. Kung may mali ako, i-correct nyo na lang. Okay? Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.